93.1 presents The Concert Series. Live musical performances at the Monster Studios by today's artists. The Concert Series. Your host, Rico Robles. Woo! Yeah. Oh, gosh. Stop it, guys. Stop it. Good evening, Monsters. Welcome back to the Premier Live musical program on radio. This is a concert series only here on The Monster. I'm your host, Rico Robles. Joining us tonight is a multi-platinum cinematic pop rock band behind the OPM mega hits Magbalik, Stars, X, and more. Lily, formerly known as Kala Lily, awarded as 2023's Awit Awards People Voice Favorite Group Artist. And they bring to the table not just any other experience, but 17 years of professional music performance experience, combined with talents and youthful energy of their vocalists and his abs, Joshua Below. Yay! But before we dive into tonight's music and the episode and iba't ibang kwento, let's check out the performance from last week's guest. Front act, here's Frank Ellie on The Monster. Monster RX 93.1. Gaano ba tatagal kung ako'y maghihintay sa'yo? Di naman siguro abuti ng ilang taon, kahit na pag-ibig ko'y di man naubos. Matagal pa ba? Sabi mo'y saglit na lang ako, o alam mo din namang maghihintay ako sa'yo, kahit na hanggang sa langit pa. Dalangin ko ang makasama lang kita, o pwede ba may pag-asa ba akong mapasayo? Kailangan mo ba ang puso ko? Dalangin ko ang makasama lang kita, o pwede ba may magagawa ko ba kung mahal kita? Kailangan mo ba ang puso ko? Matagal na rin nung ako'y napamahal sa'yo. Di mo ba ako napapansin, o manhid ka lang? Bakit ba ang hirap mo laging magkasama? Nasaan ba ako? Nariyan ba ako sa puso mo? Di naman posibleng nalimutan mo na lang ako. Kung ganon ay kalimutan mo na lang tayo. Dalangin ko ang makasama lang kita, o pwede ba may pag-asa ba akong mapasayo?
Such inspiring music from Frank Ellie. Ladies and gentlemen, let's welcome back Lily! Check. Hey. This song is called Tulak. Wag muna, sanayin muna kung wala ka. Tanggap na di para, hindi para sa isa't isa. Patawad kung umiwas, tanggap kong magkaibang landas. Damdamin di lilipas, magkalayo man ang agwat. Huwag mo sanang itulan, pangako kong ako'y magpapanggap, kahit masaktan lang ang lunas. Bibigyan ko ang bawat bukas. Pilit di makaya, mapupunta ka lamang sa iba. Saglit na ligaya, inipon ko mula sa umpisa. Patawad kong umiwas, tanggap kong magkaibang lakas. Damdamin di lilipas, magkalayo man ang agwat. Sana ikulan, pangako kong ako'y magpapanggap, kahit masaktan lang ang lunas. Bibigyan ko ang bawat bukas. Tatakbo, malayo, babalik ko sa nakatakbo ng paso. Kung puso, nagkamali may uulitin ka. Sanang itulan, pangako kong ako'y magpapanggap, kahit masaktan lang ang lunas. Pipigilin kong bawat bukas, damdamin di lilipas, magkalayo man ang ating agwat, kahit masaktan
Thank you so much. Pao naman, pinaiyak mo kami. Hey, we got Lily! It's been a long... See, even they're all crying. Why you must do that, man? How are you guys doing? It's been a long time, man. Kamusta? Kamusta kayo? Uy, nagbabalik. How are you? It's nice to hang out here again. Oh, alam mo, we go way back with the whole band actually. If you were to check them out. May buhok pa ako noon, naka-uniform pa kami pareho, galing college. They would be here, they would perform. But the band has evolved. Everybody has evolved. So, on today's episode, since we last had you guys back, medyo maglo-look back tayo ng konti, ah. Right. Alright, so the man in the drums, we all know, of course, Lem. When was the band started? If you could recall all of this. Actually, si Aaron yung pinakauna talaga sa Kalalili dati. Go. I mean, with you, Aaron. Yan. Ikaw ang responsible yan. Start ng, ano ba, first book, second book, third book. The very first, when the band started. As Lily. No, Kalalili at first. Sige, no, dikit mo ng konti para makita. Kalalili. Makita ka sa TV. Yan. Televised na tayo ngayon. Dati kasi CCTV lang tayo. Well, before, kasi si Tatsi nagkaroon ng gig sa teacher niya sa FEU. Tapos, tinawagan niya kami ni Kian, then ako, from conservatory, may mga classmates din ako musician, syempre. So, ang dali bumuo ng banda. So, yun. Actually, dapat first, ano lang yun, unang 1 gig lang. 1 gig? O parang ano lang, UP Fair, ganun ba yun? One of? Or sa Myrix pa dati. Myrix, first gig namin. Parang Metal Night. Sa harap ng USD yun. Metal Night nun. Tapos ang cover namin nun, Jopay, Dragonfly ng Sponge Cola. So yun yung mga tugtugan namin. What brings in the ladies, Bali! Yun yun. And tapos, after nung first gig namin, nagulat na lang kami, madaming nagpa-picture sa amin. So, tuloy na namin. So, tuloy na. Ilang piece kayo nun? Ba sila 5-piece band na kayo nun? Oo. Yeah, 5 Supposedly, dapat si Alden talaga yung drums. Malilate siya. So, parang naghahanap sa Aaron ng pamalit na gitarista. So, sabi ko, bro, ako wala akong magawa eh. Wala kasi akong ginagawa nun kasi hanggang 12 lang yung class ko. Sabi ko, ako muna magigitar. So, late si Alden. Sabi ni Kian, hindi, start na tayo. So, nag-drums muna ako nun. Pero actually, drummer talaga ako. So, pagdating ni Alden, sabi niya, ako na lang daw mag-drums. Ay, yan na mag-drums. Sakto, kaliwete siya. Sabi ko, astig, kaliwete. Sige, ikaw na lang mag-guitar. More Kurt Cobain, Yes. di ba? Jimi Hendrix. And then the rest is history for the band. And then, of course, you guys get a record deal. When dito tayo sa camera, para tayo nag-uusap lang dito sa ano eh. Sa barkada, ito mo, gano'n kami katropa ng banda. No? Ikot lang. Para tayo sa siga dito. No? So, when the band evolved, you guys get signed to a deal. Of course, the rest takes off. You guys become a sensation. Di naalala ko yun. Daming fans dito, no? May little cousin ko pa, isa mga fans ninyo. She's 32 now, by the way. And when that was happening, in comes, okay, so what led to people leaving moving bands? Ano nangyari nun? Can you tell me the story? For the fans lang, the day one fans that are tuned in. Well, nag-change kami ng management. Okay, change management. Then, naiwan si Tatsi doon. Okay. Then, Kasi may other bands siya with that management. Yeah. Okay. And then, nag-move forward kami ni Lem and Okay. Kian and ako. Then, tapos, Talo ka iyak ah. Issue. Tapos, sumong mo. Tapos, then, ano ba nangyari? After nun, kasi many of them, like with me, I'm a fan of the band, you know. I know the story, but you know, it's nice to hear the story from you guys mismo. Ako na, sige. Diba? Ako na Yung mga, magtutuloy. iba yung nag-move on ng banda, iba yung natira sa banda eh. Diba? Ibang usapan yun, diba? Okay. So, ituloy mo, bro. So, ayun na. May camera ba tayo dito? May camera naman. Tayo ka lang daw ng konti para makita ka sa camera. Yun. So, Alam. sumbong mo. Sumbong mo. Tapos ano nangyari? So, bali nag-move on na kami. Kasi parang from the past management. So, gumawa kami. Ang ganda din ang nangyari kasi pumutok din yung isang song namin kahit wala kaming management by that time. Yeah. Kasi may following na eh. Yes. Right. Okay. So, yung action eh. So, the problem with wala kang management, minsan, pag kayo nagdedesisyon, dami ng creative freedom. Parang hindi kayo magkita sa gitna. So parang tumagal yung time, parang gusto ng iba growth, parang hindi mo kasi ma-explain kung anong klaseng growth.
iba yung growth for me, iba kay Aaron, iba yung sa kanya. So yun ang importance din ng, in a way, of a management team na it gives the group a direction. Tama? Yeah. Sasabihin mo sa camera. Yeah, sa mga nagbabanda mga kabataan dyan, para lang malaman natin. Yes, parang kang cellphone na may casing. Merong protection kahit paano. Okay. So that's what started it. And then, with you guys all together, then in comes Kian going solo. Diba? He did his own thing. Nag-start kasi kami na walang system. So yun yung problem talaga. Walang contracts, walang system, then that happened na. Yung about sa IPOFIL, sa copyright issues. Of course, the song, the band. How did that feel when that issue of the when I saw that online, sabi ko, nga no, may copy, who owns the name? In the band, and you had to change the name. Actually, nagulat kami ni Aaron kasi parang nag-email siya na parang he wants to hang the jersey na. So, nagulat kami ni Aaron. Sabi ko, ang ganda ng career natin ang ayos. At the peak. Yes. Tapos biglang... sabi ko, Aaron, ano nangyari? Pero sabi ko, hindi bro, kahit magtutuloy ako. Pero tinanong ko din siya. So, mo sa camera, atingin sila sa'yo sa online. Sabi ko, hindi tayo hinto. Tutuloy tayo kahit tayong dalawa lang. Hanap lang tayo. So, ang nangyari, sinabi namin ni Aaron, nag-email back kami na parang, Tol, kahit wala ka na, sige, good luck sa career mo, pero itutuloy namin. The music continues. Kayo lang dalawa. Ano tutugan nyo? Parang White Stripes, Rambase. Parang sinikumanta na rin. Who sang? You sang or he sang? Hindi. Ako, personally, tutuloy ako, syempre. Tapos, I asked Lem kung gusto niyang tumuloy. Sabi niya, go siya. So, nag-reply kami na game kami. So, ako, I asked him na yung name. Then, ang sinabi niya yung kontrata na. At siya na siya ng contract sa amin. Kasi para bang tutuloy tayo pero sa mapupunta yung pangalan ng banda. So, pinapili ka, either Kala or Lily. Or gano'n yung nun. Oo, parang siyang... Hinati, sa gitna. Gano'n. Parang siyang labada na. Di ba gano'n? Kala, bro, saan ka? Kala, Lily. Di ba kasi nahati? Di ba? Nahati. But you went out with Lily. Well, hindi naman siya nahati. Technically, yung pangalan na yun is... Yung Lily kasi, maganda yung yung meaning niya. So, parang... Rebirth. Parang rebirth siya. So, parang... Doon na rin yung pangalan namin. So kayong dalawa yun, in comes of course these guys. Okay, so of course he comes back. Si lefty guitarist na malupit. Game ko ba? Umalis na si gano'n. Actually bro, tinawagan namin si Tatsi nun. Bali yung mga parang nawala sa band dati, tinawagan namin like, Alden, sumumbuhin ulit natin to. Parang reunion, pero walang vocalist. Kasi syempre ako, gusto ko rin buuin yung mga... Yung core, no? Kung sino yung mga kasama ko before. Okay, so with that being said, with the band na pinagdaanan nyo lahat, so what do you think keep you guys going? You know, is it the Matrix gig? Is it the rock and roll na kayong core tatlo na nandito? Parang parang Foo Fighters and this guy too. You know, that kept on going while everybody else sort of went on, ventured on. You guys, to your fans, what kept you going? Ano yung core value dun? Well, I think good music, faith. Good music. For me naman is yung parang family na talaga kami. Like si Aaron, parang talagang literal na parang kapatid ko na siya. Parang kahit tumandaan na kami, tutugtog pa din kami kahit 8 years old po, jump tayo. Well, yun naman talaga yung yun naman talaga yung essence of the band. And syempre yun talaga yung simula. And before all the stardom, the glitter and the glamour, that is music. Doon tayo, tugtugan. That's the core of the band. That's what Kalali. Hey, let's give that a round of applause, man. Okay. So, yon, nabuo, di ba? Paano naman pumasok tong si Mr. Abs? Di ba? Of course, you were always, and you too, you were always with Kalali before, right? 2070s. How did you enter the band? Actually, sorry. Actually ako, mga 2010, nakilala ko sila kasi nung university days ko, malapit ako sa bistro, 70s bistro, sa Ateneo, tas Saverville sa likod. And so I was always watching gig, and then si yung Kalalin ng time na yun, like ko sila napanood. And eventually, naging housemate ko sila 2010 for 2 years. Yan, tas tuloy-tuloy pagkakaibigan. And then umabot ng 2017, umalis si Tatsi.
Ito yung side story mo. Sige na. So, ano yung chance? Ano yung side story mo naman? Sige, pagkakataon mo na for those that are tuning in, we have Lily. They are joining us. We get to hear their side of the story because all throughout we've been hearing different sides of the stories from different people. Now we get to hear their side this time. Side story ko, meron one time, 2019 ata yun, or 2018. Nag-rehearse kami sa studio sa Bulacan. I-rehearse lang kami. And then yung photographer namin nung time na yun, kasi I think may concert yung Paramore nung time na yun. Tapos of course yung Kalilin nag-open sila. Yung first concert ng Paramore dito. Wala pa ako nun. So nung time na yun, anyway, basta nasa studio kami. Tapos nag-search yung photog namin ng Kalilili Paramore. Unang lumabas sa feed niya, post ko na binabash ko sila nung time na yun. Pero member na ako nung time na yun. So ang sinabi ko nun parang, buisit yung mga yan, batuhin mo nga ng bote. Mga ganun. Para pala tong yung nag-bash kay Kobe na yung sa Lakers, di ba? I forgot who. Basher. And then? From basher to member talaga ako. Tapos nung nakita ko yung nag-panic ako, dinelete ko. So hindi nyo na makikita yan, sorry. Pero pinost ko talaga yun. Can you Google? Wala, hindi nyo na makikita yun. Anyway. Basta yun, parang from hater to member. So that's just so funny kasi parang ang bilis umikot ng mundo. See, that's how it goes. All right? And then for you, of course, you came back, you stuck with the core and everything. How did it feel when you got the phone call, Alden? Wala na kayo ni Main nun, so moving forward na. So I was available at the time kasi wala na kami ni Main at the time. But seriously, that was about the time that I've gotten over like playing music. I was thinking maybe it's time to hang the jersey. But I got the call. I got the call, and then I said yes without hesitation. It just my body went yeah. Let's put on the jersey. Let's put the jersey back on. We have a special band eh. Yeah. Kasi siya ng birthday. 512 brothers kami. So Hey, we okay. can say no. Okay, it is that phone call. And then in comes my man. Here. Did my microphone come off? We have to go on cam. Dali. Medyo televised na nga pala tayo sa radyo kasi tayo lagi ever since. Okay, so for those who are joining us, Lily's joining us, telling us a story. So on our next edition, we're gonna know how did he get added to the band and the story with you selling tickets for some motivational rice. We'll get to know that in a bit. Ano yung next song nyo, guys? X. Okay. Here we go. Ladies and gentlemen, we got him live. We have Lily, the concert series here on The Monster. 2, 3. Get in. 1. Pull. 1, 2, 3, 4.
Kahit ginawa kang pansamantala, iniwang mag-isa. Hayaan mo lahat ay maituwid ko pa. Niyakap mong mahigpit, kalapit sa'yo. Wala nang nangihigit sa pag-ibig mo. Inawi mo lahat ng luhat ka, lungkutan sa aking puso. Dahil sa pag-ibig mo, hindi magbabago. Pinatawad ang lahat ng kasalanan ko. Dahil sa pag-ibig mo, hindi mapapago. Pinatawad ang lahat ng kasalanan ko. Dahil sa pag-ibig mo, hindi matatapos. Pinatawad ang lahat ng kasalanan ko. Niyakap mong mahigpit, kalapit sa'yo. Wala nang nangihigit sa pag-ibig mo. Inawi mo lahat ng luhat ka, lungkutan sa aking puso. Niyakap mong mahigpit, malapit sa'yo. Wala nang nangihigit sa pag-ibig mo. Inawi mo lahat ng luhat ka, lungkutan sa aking puso. Inawi mo lahat ng luhat ka, lungkutan sa aking puso. Inawi mo lahat ng luhat ka, lungkutan sa aking puso. Thank you. Dire-diretso ba to? Alright. Dire-diretso na to. Song is called Stars. Pwede ba yung mga nasa studio ngayon? Everybody clap your hands. Alright, alright, alright. One, two, three.
look at me crying. If only you could hear me shout your name. If only you could feel my love again. The stars in the sky will never be the same. If only you knew. A picture of you reminds me how the days have gone so empty. And why do you have to leave me without saying that you love me? I'm saying I love you again. Are you listening? Open your eyes once again. Look at me crying. If only you could hear me shout your name. If only you could feel my love again. The stars in the sky will never be the same. If only you were here. If only you were here. Yeah. I'm saying I love you again. Are you listening? Open your eyes once again. Look at me crying. If only you could hear me shout your name. If only you could feel my love again. The stars in the sky will never be the same. If only I had wings so I can fly. I wanna be with you for all of time. My love for you will never die. If only you could hear me shout your name. If only you could feel my love again. The stars in the sky will never be the same. If only you Maraming salamat sa ating 8 pieces here sa studio. Thank you so much. So, next song namin, actually wala pa to sa Spotify, sa Apple Music. Wala pa to, hindi pa out to. So, this is unreleased music. Actually, hindi pa namin alam kung ano talaga title nito, Humiga, Higa or something. Basta may lyrics na humiga ka na baby, parang ganun. So, we'd like to give you this song na wala pang title.
ang ganda mong balay. Ako'y nabihag ng tadhana. Unti-unting lumalalim ating gabi. Huwag inis natin ay magtatabi. Huwag nang nakalis dyan. Ako na ang pupunta sa iyo. Ikaw na sumama ka. Papaligayahin ka. Ihiga ang katawan at maglalakbay. Ibutin natin ang isa't isa. Humiga ka na, baby. Oh, humiga ka na, baby. Oh, humiga ka na, baby. Oh, humiga ka na, baby. Papaligayahin ka. Ihiga ang katawan at maglalakbay. Ibutin natin ang isa't isa. Humiga ka na, baby. Oh, humiga ka na, baby. Ikaw ay ihiga ang katawan at maglalakbay. Oh, humiga ka na, baby. Humiga ka na. Thank you. Ay, sana po, abangan nyo yan. This year, i-release namin probably September. And maraming salamat. Thank you so much, RX, for inviting us here. And of course, Rico Robles, our friend. Thank you so much. Sa mga nandito ngayon. Hi. For this next song, bago namin kantahin to, may tanong lang ako sa inyo lahat. Pati sa mga nanonood, sa mga nakikinig. Tanong ko lang sa inyo, kaya nyo bang mapatawad yung taong nang iwan o nanakit sa'yo? Kaya pa bang ayusin kahit di ka na sa akin? Halika na't lisanin ang mundong di pa
Sana'y pakinggan mo ang awit ng pusong ito. Tulad ng mundong hindi tumitigil sa pag-ikot, pag-ibig di mapapagod. Tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pag-agos, pag-ibig di matatapos. Pagsasamahan, tila naubuti ang dating walang hanggan. Nagkaroon ng katapusan, hindi magbabago. Pagmamahal sa iyo, sana'y pakinggan mo ang awit ng pusong ito. Tulad ng mundong hindi tumitigil sa pag-ikot, pag-ibig di mababago. Tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pag-agos, pag-ibig di matatapos. Tumitigil sa pag-ikot, pag-ibig di mapapagod. Tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pag-agos, pag-ibig di matatapos. Thanks so much. There you go, ladies and gentlemen. Thank you, thank you. That was Lily live in Manila. Don't forget our exits. Did you enjoy? So we go to the story of how did you guys find this hunk of a man that hindi siya giniginaw habang ako naka-jacket. Okay, so tell us the story. So was there an audition? Is it a reality show? How did it go? Parang search for the next vocalist of Lily. Yung nagkaroon sila ng ganon, ng search noon. And dati kasi
ang history niyan, meron akong boy band dati. I'm a member of a boy band called JBK. Okay. Yan, and then tingnan sa camera. Lahat kayo nakatingin sa akin oo nga. Kintab ba ng buhok ko yun? Lahat ng digital team na sorry. Sa camera. Okay. Tayo. So, Tapos, meron akong boy band ng JBK. And then, yung year na yun, kung kailan sila naghahanap ng vocalist, is doon kami na disband. Okay, so the boy band done, singing now in the band. Ganun siya. What? Nung wala na yung boy band, sorry. na-disband yung boy band, nakita mo sa Facebook, may audition. Hindi. Actually, tumawag sa akin yung friend ko, si Dexyu from Letter Day Story. Dexyu, what's up, man? Tumawag siya sa akin. Ako, that time... yung pinsan mo din nakikinig. Si talaga ba? Okay, Nix. Lebro. Congratulations on your wedding. Ako dapat host nun. Oy. Hindi niya ako tinext eh. Bahala ka sa buhay mo. Kasi Sly Kamba, nakikinig. Ay, Sly. Nakikinig. What's up, man? Okay, back to your story. Okay, tapos, sobrang memorable sa akin nun kasi nung time na yon di ko pa accept na ma-disband yung group ko. Kasi pag boy band, medyo may heartthrob dreams ka nun. May choreography. Hindi naman kami ganun. Parang... vocal group kayo? Vocal group, parang ganun. Degrees. Parang ganun, yeah. Pa-abs. Tapos may pa-abs ka na nun. Wala. 7 years na rin kasi kami. So parang dahil sa pandemic, nagkaroon na ng separate ways. And then, hindi ko makakalimutan to kasi papunta akong La Union nun. Hindi ako nag-drive nun. Nasa bus ako nun. Tulog ako nun eh. Tapos may nag-text sa akin. Sabi niya, bro. Ano mo nalaman na nag-text? Tulog ka? Tumunog eh. Tumunog. Okay. Tapos? Sabi niya, bro. Ay, tumawag pala. Kaya tumawag. Okay. Bro, may search for the next Lily. Ongoing na. Parang, kasi ilang mall show yun? 10 mall show, no? 12. Parang mga ganun, 12. 12 mall shows na walang kumakanta. Instrumental lang sila nun. Parang 12 mall shows na doon sila naghahanap sa mga malls. May guest kaming mga singers. Si Ney, si Dex yan. Tapos nung time na yun, parang third mall show na, tinawagan ako ni Dexyu, sabi niya, bro, baka gusto mo mag-try sa Lily. Talaga ba? Disbanded na. Tapos sinearch ko na yung YouTube, yung interview ni Lem, about dun sa... Sa my love niya, gano'n. No, masama loob. Tapos, simula nun, ang gusto ko talaga nung papunta La Union, peace of mind. Kasi ako lang mag-isa talaga eh. Gusto ko lang talaga mapag-isa. May abs talaga, gusto mag-isa lang. Tapos biglang yun nga, pagdating doon, di na ako mapakali, ganyan. Papunta na ako doon sa 5th mall show, hindi ako natuloy. Sabi ko, try ko muna mag-solo, ganyan. Tapos parang, may inaantay lang akong parang sign. Tapos hindi nangyari yun. So, nag-try ako dun sa 8 na mall show na. So, nung pagsakay mo ng bus, pabalik ng Manila, pumasok ng riff na This is a sign. Yun na yun. So, you went back to Manila, the 8th show, and then what happened? Yun, pumasa ako dun sa first stage. Tapos, ano ba yung stages of audition sa kanila nun? Were they having para bang Rockstar in Excess to na sobrang maraming dapat alam mo yung kanta ng Kalalili, alam mo lahat. Dapat ganun. May choreography ba dapat on stage? Ano yung mga if you could recall, did you watch the previous gigs then? Na ito yung mga kalabang ko, kaya ko yan. Matangkad ako niya, ganun. Di naman. Actually hindi ko iniisip yung kalaban eh. Kasi parang, sa isip-isip ko noon, parang, kung makuha nila ako, okay lang. Pagka hindi ako nakuha, okay lang din. Parang ganun yung nasa isip ko. Okay. So parang dahil first time ko maging free na wala akong boy band, wala akong kahit pwedeng sa akin. Kumbaga, dumating sa akin. So, yun, hindi ako kinabahan nung time na yun. Kasi parang, kung makuha ko, okay lang. Kung hindi. So, alam ko yung Kalalili na songs, fan din nila ako, pero may nangyari lang dati in the past, kaya hindi ako... Sino? Sumbong mo? Sino? Hindi, nangyari nun. Sige, first time. Sige, first time on. This is gonna be first heard on radio. Kasi nga, for those that are tuning in, why are we asking these questions? Para we get to hear their side of the story. Okay, so parang kasi lahat ng kwento, may iba-ibang sides. Yung side naman nila. Yun lang yan. Okay, so ano nangyari? Kasi sobrang fan ako dati ng Sponge Cola. And then, yung best friend ko... Si Yael naman nakaaway mo. Hindi. Si Yael may asawa na. Favorite ko. And then, yung best friend ko nun, Kalalili yung favorite na. So, alam ko rin yung mga kanta ng Kalalili because nagsaswap kami ng CDs dati. Tapos, nung nag-boy band ako, nag-side racket ako na
assistant. Like parang assist ng event organizer. Event organizer. Okay. And then may mall show sila noon sa isang mall. Tapos mall show isang mall. Yeah. Si Kian yung hindi ko masabi. Si Kian's a friend. Kian's a friend, don't worry. Si Kay yung kailangan ko i-guide. So parang syempre starstruck o gano'n. Tapos, nung gina-guide ko siya, hindi niya ako pinapansin ever. Hindi niya ako tinitingnan. Baka inaantok. Sabi ko, sir, dito po tayo. Tapos parang, sir, hindi siya naniniwala na ako yung nag-assist sa kanya. So, simula nun, nung time na yun, hindi ko na siya trip. Parang so, nag-ano ka. But you know, can we say, in fairness to Kian, can we just say that moment in your life got you determined that you're one day gonna be the lead singer of that band? Hindi ko rin alam. That's gonna be me. You did that. Nag-point siya to the universe. Actually, and how the universe works. You are the singer of the band. Yeah. Kaya nga doon ko na-realize na dapat mabait ka sa lahat ng tao kasi anything can happen, you know. Pero in fairness, no, yung ibang members din, mga suplado din sila doon. Suplado rin naman. Talagang gano'n. Mga ugali talaga yung lalo yung drummer, no? Grabe. Diba? And then when that came, and then the auditions came, you know, kidding aside, the real talk lang, no? When you got the gig, how did the audience receive you? Kasi nga, you're coming from replacing kagwapuhan din na frontman na hinahabol na mga babae na biglang in comes abs guy with, you know. How did the fans receive you? Sobrang dami kong bashers noon. Kasi iba yung di ba? Iba yung hunk of a muscle. Parang Jesus ka dyan, gano'n ka, di ba? So how did that go? Hindi, grabe yung bash nila sa akin kasi siyempre Kian, mga jacket, leather jacket, mga angas. And then dumating ako na crop top. So parang ako nga, nahiya ako. Nag-jacket ka agad ako kasi. Doon nagkaroon ng parang okay. Extremes, di ba? Wala Hindi naman, yung mga iba kasing mga fans na mga loyalist, mga ganon, na parang, bakit tayo nang pinalit? Ganyan, naka-crop top pa. Ganyan. Ako kasi, I entered the band because it's Lily, not Kala Lily. So, Lily, we want to make our own brand. So, ito ako Hindi ako yung parang gusto ko mag-shades na naka-leather jacket na Hindi ako ganun. Crop top tayo, guys. Okay. So yun. Yun na yun. That's a new era. So, I mean, with that being said, with you guys as a band, you've gone through so much. The story of the band. So much. Struggles, challenges from fans, from day one fans and everybody. Do you have a message for each other? Yung lang, alam mo yun through the years, especially the OG members. Sila muna. May mensahe ba kayo sa isa't isa? Na para bang, kayo magkaano kayo for life ang tugtugan nyo, di ba? You did mention earlier. So my man, say your name so that the audio, you hear you guys. Hello, yes, my name is Aaron. Message mo for the band. My message for my band is, let's stay healthy. Healthy. Tama. Parang debut, no? Hi, bandmates. It's Alden here. Go. I hope you guys are enjoying the journey and seizing the moment that's never coming back. So I love you guys. Take care. Ako gusto ko lang tumanda kasama yung bandmates ko. Ganun lang kasimple. The guy in the keys is so quiet. Ito rapper to dati. No? Rapper no? Hello. Ayan, Ezra. Ang gusto ko lang sabihin sa mga kabanda ko, since bago lang din ako, blessing kayo sa akin. Sabi na ba, may spiritual leader dito Tama, man. Ako naman. Yung basher. Basher kayo sa akin. From basher to member. Ayun. Basher. Hindi basher. Siguro, ako very thankful ako sa grupo natin kasi parang we get to do what we want to do. Alam mo, hindi lahat ng musikero nakakaabot sa level ng kung, alam mo yun, like, it's every musician's dream to be in this position. So, kumbaga ako, very thankful ako. Saka, we get to do this for a living and sobrang... Tapos? I'm very happy na kasama kayo and parang, this is something na kahit anong mangyari po, protektahan ko tong brand na to, samahan natin.
So, parang brothers life for life. Ayun. Napakagandang aral ng ating episode ngayon dito sa concert series. Pero in comes you guys being together as a band. Nagkaroon kayo kaagad ng isang challenge. You had that first pagsubok where you had to face it on Facebook. You had to sell tickets to your own show. And that became viral. That became, in a way, motivational. So you didn't back down. That's what I like about you guys. He didn't back. I saw that online. I was in there. Oh my God, are you serious? So ano nangyari nun? Ano yung outcome? You don't have to tell me the story, but if you want to share the story, I just want to know the outcome after that. Kasi yung time na yon, parang wala rin siyang alam doon sa business na pinapasok, which is the bar business. Parang akala yung parang katulad dati na parang pag show mo, bebenta ka. Kasi nung araw, gano'n, may paraffol. Diba may paraffol pa diba? ng kotse. Manalo ka ng kotse. Kung so, yun nga, nung time na yun, parang bakit kami magbebenta? Kasi usually they book you for a gig. Tapos parang tinanong kayo, uy, magbenta kayo 500 each. Tapos parang nag-joke kayo nun na tumayo kayo sa harapan ng bar na may flyers. So, yun nga. Natuloy pa rin. Tapos nagulat kami, maraming nanood. Marami rin, okay. Siguro dahil dun sa away na yun, parang ano na yun, controversy. Biglang, sige, panoorin nga natin to. Kawawa naman, wala mabentang ticket eh. Di ba, alam mo yun, parang ganun. Pero nabayaran naman kayo sa tiya? Nabayaran naman. Okay. And are you guys good naman with the guy? Goods na ngayon. Goods na. Hindi kayo persona non grata. Hindi naman. Goods na. Goods na. Itong basher na to, maraming kaaway itong basher na to eh. So goods kayo. Goods na. Hindi ka persona non grata, hindi na. Hindi pa naman. Hindi pa naman. Okay, so with everything, I'm excited for the future for the band. Thank you. You know, and also for all the members. You guys are open. Kung magkaroon ng isang grand reunion na lahat magsama-sama, past, present, former members of the band, would you guys do it? Depende sa sitwasyon namin nun. Okay, pero ngayon hindi pa. All right, you know, Eraserheads got back together, right? You know what I mean? River Maya got back together. You know, you never know. But then, hey, this is a chapter that we're excited for. Now for the band for the remaining of the year, I know you guys got a new song. Is there an album coming out as well? Actually, na-record na siya. Actually, balak namin album talaga. And then, ni-record namin sila lahat, yung mga songs namin. And then, ginawa namin single by single lang because lahat ng kanta ang gaganda talaga. So almost every 3 months magre-release kami ng mga bagong songs. Tsaka napakaganda your growth as a band really translates sa music because when you listen to your songs, I was listening to the new one earlier. It's very worldly. I was telling your sound tech outside. It's like parang maraming tambulan. It's like it reminded me of how Coldplay was in the middle of their transition, Bastille. It's world music. It's not just rock. It's not, any genre. But it's music for everybody to enjoy. And thank you guys. Thank you, for the music. And keep on going. And you guys give hope to all the bands to stick together. All right? So thank you. Keep on going. And for all the Day One fans, message nyo. Isa na lang sa inyo magsalita sa mga Day One fans na nagstay, na sumubaybay, na hindi nang judge, hindi nang bash. Sa mga fans ng Lily, ng Kali Lily, maraming salamat sa mga nagstay. Sa mga hindi nagstay at na mababash, maraming salamat dahil lagi kami trending. Sa mga nababash ng crop top ko, guys, gawin nyo rin to, promise. Okay. Masarap. Presko siya. Ano tayo ng sponsor niyan? Basta, mahal yung brief na yan. Alright, so we leave us with one more song. What's the last song you got for us? This is our current single right now, Sinayang, ang title niya. Talks about empowerment. Na pag naka-move on ka na sa ex mo or sa past mo, masasabi mo sa sarili mo na, hi, ako nga pala yung sinayang mo. Count of 3. 1, 2, 3. Ako nga pala yung But thank you, Lily. Thank you guys. To wrap up July and open our anniversary month of August, you guys are an awesome band. Maraming salamat. Thank you so much. My man. All right? Si Kid Kulafu. Diba?
Sikod ko lang po yan eh. Here we go, ladies and gentlemen. Here is Sinaya. We got Lily here on The Monster. Doon ka na lang kung saan ka masaya. Ngayon ako ay manhid na. Hindi na para pagbigyan ka pa. Ako nga pala yung sinayang mo. Di man lang nilaban ngayon mo pagsisihang ako. Wala ang iyong sinayang lang ang tamis ng ating mga lambingan. Ngayon nanghihinayang ako. Wala ang iyong sinayang. Masaya mahalin ko ang sarili na tutungan na huwag naman at tumilitin naman mamadali bumalik kamay di pagbibigyan na maging tayo pa. Tama na. Daming pinagsamahan, hindi man lang nilaban. Ngayon mo pagsisihang ako. Wala ang iyong sinayang lang ang tamis ng ating mga lambingan. Ngayon nanghihinayang ako. Wala ang iyong sinayang. Doon ka na lang kung saan ka masaya. Ngayon ako ay manhid na. Hindi na para pagbigyan ka pa. Hindi na ako magpapakita. Doon ka na lang
malilimutan ang ating pinagsamahan. Thank you so much. The Concert Series, the premier live musical variety program on radio. Winner of the KBP Golden Dove Award and the Catholic Mass Media Award. Monday, 7 p.m. to 8 p.m. The Concert Series. On the station with the best radio specials. Monster, RX 93.1.